Nandito ang mga tracking services, no? Ng mga si Miss Yolanda Bobis, kayo ang may-ari ng JBs at kayo ang may-ari ng tracking ng naglabas ng mga produktong agrikultura mula Subic papunta saan? Ay, good morning mga kababayan. Itong panonoorin po natin itong Senate session dito regarding about dito sa mga corruption dito sa mga Department of DFAR, yung mga at saka yung mga customs diyan dito sa Subic mga kababayan. Dahil ito involved sila dito sa yung mga Chinese smuggler, yung mga nagpapasok ng mga imported na mga isda dito sa ating bansa galing dito sa ating yung huli yung binebenta nila yan, yung mga isdang imported which is galing din dito sa bansa natin na hinuhuli lang din dito. Dahil dito involved kasi dito yung mga ibang mga kababayan nating Pilipino na itong isda na to binebenta nila dito sa mga Chinese smuggler na to, na which is sindikato. Dahil nga dito nakakapasok sila at hindi man lang sila nasisita ng ating mga government agencies na katulad ng mga custom dyan sa Subic. Magarapalan po yung corruption dyan mga kababayan. Ito po, huwag niyong kalimutan, by the way, i-share, subscribe tong ating mga videos mga kababayan. Nang sa ganun, napapanood dito ng ating mga kababayan dito at sa iba't ibang bansa. Ito, huwag na ho nating patagalin mga kababayan, pasok na po tayo. Yes po, pero hindi ko po alam kung saan papunta. Alin yung kayo ba yung kinuha ng aling kumpanya para ilipat itong mga produkto? Yan. Pero Sino ang tumawag sa inyo para tinawagan lang po ako ni Sir Chugs, siya po yung dispatcher. Hindi ko po alam kung anong sino? kumpanya. Sino? Sir Chugs po. Every time na magpapabiyahe, tinatawagan. Tugs. Sila po yung nagbibigay ng biyahe sa akin. Kasi parang wala po kaming regular client. Inaabutan Patay lang kang po bata kaya ka. binibigyan lang po kami ng biyahe. Pero sino nga si Sir Chugs? Anong Siya po yung dispatcher. dispatcher ng Hindi ko pa alam kung anong kumpanya. Nako po. Kasi katabi lang po ng garahe namin yung garahe nila. So, kilala mo siya? Hindi po kasi nasa Bulacan po ako nakabase. Tumatawag lang po kapag kami biyahe. Okay, so may dispatcher na si Sir Chugs tumatawag sa iyo at tinawagan ka nung araw ng Yun po, yung araw na po yung July 1 po ba yun? July 24. Hindi ko po alam kung anong date Nako yun po. Kailangan Nautal-utal na alamin tong mo mga dahil ikaw kababayan ang nating may-ari. Kasi matagal na Hawakan po, hindi dito, ko po mga kababayan. matandaan yung date. Pero nung araw pong yun, tinawagan ako, nanghingi sa akin ng truck. Meron po akong isang truck na available. Ibinigay ko nga po yung plate. Anong detalye ang sinabi sa iyo ni Mr. Chugs? Kasi pa nagtatanong lang po sila, Mami, available truck po ba kayo? Kapag meron po, sabihin ko lang meron. Tapos sisend ko po yung details. Then tatawagan ko yung driver. Ano yung detalye yung sinabi sa iyo? Saan pupunta? Wala po. Basta ano lang po nun, Mami, available truck Gulo, po kayo. Kasi pagdating po, yung driver na po, tsaka sila nang nag-uusap sa gate pass. Wala po akong alam regarding po sa biyahe. Basta ang tanong lang niya po, may available truck ba kayo? Hindi mo tinanong doon sa driver mo, o anong pinag-usapan ninyo? Saan daw kayo pupunta? Hindi. Walang ganun? Ang ano po kasi, ibibigay ko yung details, plate number, driver, helper, cellphone number. Tapos tatawagan ko po yung driver, sabihin ko na, Joel, may biyahe kayo, ikaw na makipag-usap kung saan kukunin yung gate pass. Sino si Joel? Ito po yung driver. Ikaw ang driver. So hindi mo tinatanong kay Joel, anong napag-usapan ninyo? Saan kayo pupunta? Saan ka imamaneho? Basta sabi po sa akin, Ay, somewhere in Bulacan. mamamasyal na lang Sa- kayo. Bulacan po. Anak ng Saan daw papa. sa Bulacan? Parang Angat po. Parang Angat. Yes po. Angat kasi ang sabi kasi sa akin, bibiyahe ng paangat. Hindi pa naman po kami nakakapagbiyahe ng Angat. Yun, first time lang po yun. Okay. So Joel, sinong tinawagan mo? Bali, si Sir Chugs po. Sila po kasi magbibigay ng gate pass sa amin. Okay. Nung tinawagan mo si Sir Chugs, ano sinabi niya? May babiyahe po namin sa Valenzuela. Po, biglang nagbago po yung ruta sa Angat po, Bulacan. Ay, nako mga Tapos to. naman po, pagdating namin sa Angat, kala ko doon i-discarga po yung pangaga namin. Tapos, Teka, diskarga? Bakit? May dala na kayong produkto? opo, yung pong container na pinabiyahe po nila sa amin. Nung tinawagan ka, dumiretso kayo ng Angat? Hindi po. Siyempre, pagkatawag po namin, magkikita po sa Subic. Yun. Hindi mo sinabi yun eh. Po.
Tapos Okay. po, bibigay po nila yung gate pass. Tinawagan ka ni Chugs. Opo. Chugs, Sabi, sino kaya tong Magkikita Chugs po na sa to? Subic po. Sa Pantalan po. Okay, tapos, Bibigay po sa amin yung gate pass. Kung ano po yung bibigay. sino nagbigay sa iyo ng gate pass? Sila po, sila Chugs. Sino sila? Pangalan? Si Si Chugs. Sila So, po. kilala mo si Chugs? Hindi po. Yung Chugs to Painanti go. po kasi po yung kumukuha ng dokumento eh. Painanti po. Ay, naku Tapos mga kami po, kababayan. driver lang po kami. Daming corruption dito. Sinong pahinante? Pahinante mo? Oo. Sino si pahinante mo? Ang pangalan? Si Angelo po. Wala siya rito. Wala po si Angelo eh. So, tinawagan ka ni Chugs. Anong oras ka tinawagan? Ano na po yun eh, mag-alas 7 na po yun ng gabi. Alas 7 ng gabi. Nung lalabas ko na po yung container, Hindi, sandali. Andun ka na sa Subic nung tinawagan ka? ganito po kasi nasa Tiray po kami. Umpisahan mo sa umpisa. Ang gulo naman ng Nung lumabas po si kababayan Madam natin sa to. akin eh. Yes. Sige po. Tapos po, pupunta po na kami ng NCT sa Subic Pier po. Doon po kami, Doon sinabi ni Chug sa inyo, sa NC, sa Pier po. sa pier. Subic. ano yung NCT? Sa terminal po sa Subic po. Sa ano po, Ano yon? terminal ng Terminal mga ng, container po. ng container port Oo. sa Subic. Oo. Okay. Sinabi sa iyo ni Doon po kami Chugs. mag-aantay ng Chugs. gate pass Oh, po. ano sabi Sila niya? po mag-aabot sa amin. Oh, sabi mo siya mag-aabot. Ng So- gate pass po. Oo nga. Tapos, Kanino inabot? sa penalty ko po. Wala yung paninante mo rito. Wala po. Bahala po kasi kayo dyan. magkano Ang gulo ng ninyo, dokumento, mga kami kayo driver lang. Corrupt kasi kayo eh. Well, anong pangalan ng pahinante nyo? Si Angelo Ramos po. Imbitahin din natin sa susunod na hearing kasi siya ang si Chugs mismo. Bakit mo alam na si Chugs mismo ang nagbigay sa kanya? Sila lang po kasi yung nagbibigay ng biyahe sa amin, sir. Hindi. Bakit mo alam na si Chugs ang nandun sa Subic at binigay doon sa pahinante mo, sabi mo? Alam po kasi ibang magbibigay ng biyahe sa amin, kundi sila lang. Sinabi ba ng pahinante mo na, ito, binigay sa akin ni Chugs? Hindi. Hindi naman po. Maaring iba ang nag-abot, hindi si Chugs. Mali po. So, nung inabot sa inyo ng pahinante mo, inabot sa'yo, ano nakalagay? Ano po, yung gate pass po para makapasok po kami sa Okay. sa Ay, city. So, pagpasok nyo, ano nangyari? Kung ano po yung location po na bibigay sa amin, yun po yung Hindi. Okay na yung location. Pagpasok ninyo, ano nangyari? Gate pass, pumasok kayo sa loob, saan kayo nagmaneho, papunta saan? yun po. Tumawag po sa akin na bebiyahin namin sa Bulacan, sa Valenzuela. Sino naman ang ang tumawag gulo sa'yo? naman ng Si tao. Chugs pa rin. Valenzuela, Sila Bulacan. po yun kasi yung Hindi. Si Chugs, oo, Oo. hindi. Opo. Okay, sumagot ko ng oo, hindi, para simple lang, di ba? Sige po. So si Chugs tumawag sa'yo ulit. Opo. Yari, Alpha po. Ilang kayong truck driver? Isa lang. Ikaw lang. Ako lang. Wala nang ibang truck. Isa lang. Yung truck po na sa JB's. Oo nga. Ako lang po yung bumiyay. Pero ilang kayong truck na sama-samang pumunta dun sa A nung araw na yon? Yes. Hindi ko po, kasi ibang oras po kami. Okay, nagtataas ng kamay si RCX, Christopher Martinez. Nagsunod-sunod lang po kasi kaming pumunta po ng Pantalan po nung tinawagan po kami ng Chugs. Ikaw rin, tinawagan ni Opo. Chugs. Sino pa? RC. Kayo rin. Tinawagan din kayo ni Chugs. Yes po, Mr. Chair. Kilala niyo si Chugs? Yes po. Siya po yung nagdi-dispatch from, siguro from broker po. Itong broker Chugs na client, to siya mga po kababayan, yung nag-bridge sa amin to isa itong tracker. kawatan. Hindi taga-customs? Hindi po. Pero may contact sa Siya yung customs. mga Hindi po nagdi-dispatch namin, ng mga Mr. Chair. Ay, hindi mo imported na mga pwedeng- isda na Oh, galing hindi nyo from alam these personal, smugglers, pero na Chinese smugglers, maaari mga kababayan. nating sabihin dahil Itong Chugs na to mga kababayan, yung dispatcher ng mga imported na isda na galing dito sa mga Chinese smuggler mga kababayan. Ito ang isa itong kawatan ng gobyerno kasi ito which is alam ko nasa pagkakalam ko dito isa itong nagtatrabaho dito sa Port Subic Port na sa sangay ng ating gobyerno. Isa itong dispatcher.
Ngayon, itong mga isdang to, itong mga imported na to, itong galing dito sa mga Chinese smuggler, mga kababayan. Na which is itong mga isdang ito, galing lang din dito sa ating bansa na pinaghuhuli nila at nilabas, binenta sa mga Chinese. Which is itong mga Chinese na mga sindikato na to, ini-smuggle nila dito sa bansa natin na wala pong mga tax to. So, ito yung mga pandarambong dito sa Pilipinas, yung mga government employees na instead na huliin tong mga smuggler na to at para makapagmulta, tinotolerate din nila yung mga ng Chinese smuggler. Kasi nga sila nabibigyan din ng mga Chinese kaya hindi ho nahuli, mga kababayan. Ito po yung corruption dito sa bansa natin. May kausap siya sa customs eh. Hindi naman kayo papapasukin doon sa customs kung hindi sila may connection doon, di ba? Punta sa Pantalan. Pagkatapos ng Pantalan, saan kayo pinapunta? Tumawag si Chug, saan kayo pinapunta? Sa loob po ng pier. Sa loob ng pier. Opo. Sinong kausap nyo sa loob ng pier pagpasok nyo? Sa may pagpasok po kasi ng boat, doon po kami kumukuha ng location para malaman namin kung asan po yung container na ikakarga po doon sa Tapos, trailer namin. Nung Tapos- nalaman nyo location, diretso na kayo. Kinarga po namin, tapos paglabas po namin, diretso na po kami, tapos tumawag na lang po kung saan po dadalhin. Binuksan ninyo? Hindi po. Bawal po kami magbukas ng container pag nasa pier po. Kailangan nasa warehouse lang po sila na magbubukas. So mula pier, papunta ng Bulacan po. Bulacan. Kayo rin, Bulacan. Kayo rin, Bulacan. O ano nangyari pagkatapos? Teka, bago kayo nag-dispatcha, may kausap kayo doon sa loob ng pier? Wala po. Wala kayong, Yun lang pong location po. Tapos sa exit po, location lang din po na kung saan galing yung container. so walang customs na sumulong sa inyo? Wala po. Pagdating na lang po dito sa may tinatawag po nilang Nako, SBMA. sabit na to. sa may Walang custom man lang na may gate po ng nag-check, ano, mga kababayan. doon lang po, nagpapasa lang po ng mga gate pass, yun lang. Nako, mga kababayan, sabit na po itong mga to. Itong lalo na itong custom na to, itong dun sa pier, dun sa Subic, dahil hinayaan lang pong makalabas itong mga container trucks na to na naglalaman ng mga imported na isda na galing sa mga Chinese smugglers, mga kababayan. Eh, wala man lang humarang, wala man lang humuli, maluwag yung gobyerno natin dahil corrupt, nalagayan sila ng mga Chinese na smugglers na to. Nako, dapat talaga dito, makulong talaga itong mga custom na kasabwat dito sa corruption na dyan sa Subic Port, mga kababayan. Tapos makakal. Wala kayong bantay? Wala po. Walang taga-customs sa sumama sa inyo? Wala po. Nako, boom. Kasi sabi, underguard kayo. Tama ba? Alam nyo ba yung underguard? Hindi. Opo. May Alam nyo? bantay po. Ha? Yung may bantay po. Oo. Wala naman po kaming alam na may bantay po kami. Pero dati, pag nagde-deliver kayo, minsan may bantay. Wala rin po. Sa lahat ng delivery nyo dati, Opo. walang bantay lagi. Wala naman po. So, pinapupunta kayo saan? Bulacan. Sa hanggat po kami na Okay. So, kayong ano yun? Sabay-sabay na kayo o iba-iba oras? nagkita-kita lang po kami doon, sir. So, nag-convoy kayo? Nung At- lalo po kami, nung dinala po kami sa FTI, doon na po kami O, teka muna. Masyadong mabilis. Wala pa tayo doon. Nandito pa lang tayo sa Angat. Sige, boss. Oh, Sir. sige. Nung nasa hanggat na po kami, doon lang po kami nagkita-kita. Ako po yung unang cross track po ako. Sumunod po si RCX, ay RNC po. So, okay. Kami po dalawa sa ang Anong hanggat. oras kayo umalis ng Subic? Oh, ito mga kababayan, yung corruption dito sa Subic Port, yung mga Chinese smuggler na malayang nakapasok sa bansa natin na wala man lang hindi man lang inuhuli ng gobyerno natin. Eh yan po, isa pong talamak na corruption na naman yan, mga kababayan, yung natuklasan ni Kiko, Senator Kiko dito sa bansa natin. Ay nako po, BBM, mag-resign na po kayo dahil itong corruption dito, garapalan na po, malawak na po yung mga corruption dito sa bansa natin. Napakadami na po. Iba't ibang government agencies. Lahat na lang ng government agencies sakop dito sa mga corruption. Gawan nyo na po ng paraan. Mag-resign na po kayo. Yan na lang po ang tanging solusyon dyan, mahal na Pangulong BBM. Ayan po mga kababayan, maraming salamat po. Huwag nyo kalimutan na i-share
i-like at subscribe tong videos na to at nang sa ganun napapanood dito ng ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Yung mga nangyayaring corruption dito, na-update po sila. Maraming salamat po. News That Matters. God bless. Thank you very much.